The message is, the sun, alam niyo yung sun mga kapatid, di ba pumapasok sa loob? Eh may mga sampay, pakonti-konti, yung pakalat-kalat yung light na pumapasok sa loob. Yung alaga kong maliit, tuwan-tuwa siya. Yung sinag ng araw mga kapatid pumapasok sa loob. Yung alaga ko tuwan-tuwa siya. He was so excited and so happy na gumakuha siya ng mga things to play para lang ano yung light, yung sinag ng, yung reflection ng light mga kapatid. At hinawakan pa niya yung kamay ko mga kapatid para iganon-ganon dun sa ano. And this message came to my mind. Sometimes mga kapatid sa buhay natin, nawawala na yung liwanag sa atin. Hindi na tayo nagliliwanag. Amen? And this message came to me mga kapatid on last Thursday dahil may nagawa po akong mali mga kapatid. At nag-isip throughout the message, I will share with you how I dealt with that feeling. Kung paano mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon sa mensaheng ito na ibinigay niya sa atin mga kapatid. At kung kayo po ay makakatayo, tumayo po kayo. Pero kung hindi na kayo makatayo, Ugod-ugod na ba? Hindi na makatayo? I allow you to sit down if you will, if you want mga kapatid. Praise God. So, the reason why I said that mga kapatid, ang gusto ko lang sanang gustong ipaano sa inyo, kapag panahon na ng pagbabasa ng salita ng Diyos, kusa na po tayong tumayo. Amen. Hindi na kailangang sabihan pa tayo lahat tayo ay tumayo, mga kapatid. Nakuha niyo yung essence doon? Amen. Kung magbabasa na ng salita ng Panginoon, kailangan kusa na po tayong tumayo. Pag sinabi ng mananalangin, bago pa lang manalangin, sabihin ng mananalangin na manalangin tayo, kusa na po tayong tatayo, mga kapatid. Dahil hindi po tayo robot na lagi na lang nasususihan. Amen? Amen. Kaya nga po kanina mga kapatid, ang ginawa ko kanina, sa sinabi ko ay, gusto ko lang maipaliwanag sa inyo. Nakuha niyo po yung point mga kapatid? Beginning pa lang yung sermon na ng parte na ng sermon. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Lahat po tayo mga kapatid, kailangan natin ang mensaheng ito dahil kailangan ko rin ang mensaheng ito mga kapatid. Dahil sinabi nga ng ating pastor kanina, sa panahon ngayon mga kapatid, kailangan nating magliwanag. Amen. Praise God! Basahin po natin ang verse 12, and I rebuke the spirit who will try to hinder this service right now. In the name of Jesus. In Philippians chapter 2, verse 12, mga kapatid. Sinabi doon, hey, can you see it? Yes. Philippians chapter 2, can you read first? Makikinig po ako mga kapatid. 1, 2, 3. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do his good pleasure. Do all things without murmuring and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of reproach and persecution, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I am not run in vain, neither labor in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I will joy and rejoice with you all. For the same cause also ye joy, and rejoice with me. My key verse today is in verse 15. I will read it. Sinabi dito, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke or without fault, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world.
Before you may be seated, tell your neighbor, shine as light. Shine as light. Praise God. Yan. You may be seated, mga kapatid. Shining as light in the world is discouraging, especially living in a world that is becoming and increasingly crooked and perverse. Nakikita na po natin, mga kapatid, ang nangyayari sa sanlibutan. Amen? Kung titignan mo, pasama ng pasama ang nangyayari sa mundo, mga kapatid. At naapektuhan na rin po ang simbahan, mga kapatid. Amen. Tingnan na lang po natin ang mga nangyayari sa Facebook. Wala na po, mga kapatid. Minsan puro hinaing na lang ng saloobin natin ang nababasa natin. Kaya kung minsan hindi na po ako nagbabasa dahil naapektuhan na po ako. Naapektuhan ako na mga kapatiran natin, mga kapatid mismo. Amen. Pero hindi po yan, mga kapatid. There are things that Paul mentioned, mga kapatid, dito sa kanyang, sa ating binasa sa verse 12. To shine as light in the world, Paul has given us direction. Sa verse 12, mga kapatid, Sister Ethel, by saying, work out your own salvation with fear and trembling. This morning, Sister Julia talk about fear and hope in the Lord. Fear, ang takot natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, work out your own salvation means that the entire church, na hindi ka lang mag-isa. The whole church, mga kapatid, was to work together. Amen? To rid themselves of division and discord. Paano magliliwanag ang isang simbahan, mga kapatid, kung ang mga members ay walang unity? Kaya nga po sinabi ni Paul dito, mga kapatid. And then, Paul talked to the Philippian Christians and that they needed to especially and carefully to obey Christ. At tayo individually, mga kapatid, kinakailangan din natin mag-effort. Anong ibig sabihin ng effort? Magpursige tayo, mga kapatid. Kahit sa pagpunta sa church, kailangan magpursige tayo, mga kapatid. Amen. Amen. And that Paul want us to continue, and he continually remind us to walk right with God. Work out your own salvation. Nakakapanghina po, mga kapatid, na kung minsan, mga kapatid, may mga nagpupursige sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero meron namang nagpupursige na hilain sila pababa. Yes. Amen? Amen. Itong mensaheng ito, mga kapatid, kababalik pa lang po natin sa church. Kung hindi po natin gagawin ito, mga kapatid, paano po tayo mag-uumpisang muli? Paano po natin maibibuild uli ang bawat isa, lalo na ang ating simbahan, mga kapatid? Kung nandun pa rin yung disunity, nandun pa rin yung discord, nandun pa rin yung walang pakialam kung ano ang nangyayari sa loob ng simbahan. Kaya lahat po tayo kailangan magpursige, mga kapatid. We too must be careful about how we believe and live, especially when we are on our own. Wala namang nakakakita sa atin, di ba? Walang nakakakita sa inyo, kaya ginagawa ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Na hindi ka aya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Minsan nagfo-focus na lang po tayo sa mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan. Na-mention nga noon last Sunday ni Sister Ethel, Sister Michelle, mga kapatid. Wasting our time sa games. Wasting our time watching something na hindi naman nakakatulong o nakaka-lift up sa ating spiritual growth. Amen. Amen? Praise God. How many months, mga kapatid, na hindi po tayo nakakakain ng mabibigat? Pagkatapos ng Zoom meeting, mga kapatid, kumakain tayo ng mabibigat.
Nag-enjoy tayo sa ating pagkain. But spiritually, mga kapatid, hindi po sapat. Those who agree, say amen. Amen. Kaya nga po mga kapatid, sometimes when we are alone, akala mo nakasunod ka pa rin sa Panginoon. Hindi mo namamalayan, you are being sidetracked. Na-distract ka na, iba na yung nasundan mo. Iba na yung sinunod mo, mga kapatid. Mag-ingat din tayo sa napapanood natin online. Yes. Hindi po lahat. Meron nga akong pinanood, mga kapatid, just want to share with you. Meron akong pinanood na isang live online sa Facebook. Habang pinapanood ko, iba yung pakiramdam ko. Kasi noon yun yung panahon na namatay si Reverend Art Martinez. At yung naka-live na yun ng pastor, mga kapatid, sinabi niya na may namatay na isang pinuno, pero hindi niya minention ang pangalan. Nag-question yung mind ko, kaya isinend ko kay Sister Nadine. Kilala mo ba ang pastor na ito? Kasi kung hindi ako sigurado, kung iyon ba ay kapwa nating sa pananampalataya or ano po natin sa pananampalataya, mga kapatid, sinisend ko to someone to enlighten me kung siya ba ay kakilala. And then, few days later, kasi yung question mark sa mind ko. Pero maganda siyang magturo, mga kapatid. Pero yung pakiramdam ko, bakit parang iba? So, days later, dumating yung message na yung pastor pala na yun ay wala na sa UPC. So the question answered and I said, okay, I understand my feelings. Kasi kung ipaparamdam ng Panginoon sa iyo, kapatid, kung yung sinusundan mo ba or mali or tama, ipaparamdam ng Panginoon sa iyo kung ikaw ba ay nasa right track pa rin. Pero kung hindi mo pinapakinggan, yung hindi mo nararamdaman na nasa wrong track ka na, you are being sidetracked. Na-distract ka na, iba na yung sinundan mo. Yes. Kaya nga sinabi na, work out your own salvation, give effort. Magpursige ka, mga kapatid. Hindi yung kung kailan mga kapatid na gusto mo lang, doon lang po tayo. Amen. I'm sure na sa lesson nyo sa Father's House na encounter nyo yung lesson na yan, mga kapatid. Okay? And Paul, to shine as light in the world, Paul has given us also hope. By reminding us in verse 13, for it is God who works in you. God's still working in us. God's still working in you. Kaya tayo din minsan, mga kapatid na leaders, huwag tayo maging impatient sa mga new babies Christians na hindi pa natin nakikitaan ng paglago. Remember that God's still working in them. We don't have the power to change them. Only God has the power to change them. And that there is still hope for them, and that there is still hope for us. God has not left us alone in our struggle to do His will. Pero kung matagal-tagal na tayo sa Panginoon, o kaya matanda na tayo sa Panginoon, mga kapatid, huwag naman natin ipagpaliban na lang yung mga bagay-bagay na nakasanayan natin nung una. Isang bagay na ninakaw ng social media sa atin, mga kapatid, siguro, ay yung Biblia yung hawak mo, hindi cellphone. Amen? Amen. Dati-dati, mga kapatid, pag nagpapakwiz tayo, online, mga uso pa yung text noon, Biblia yung hawak. Isasubmit yung papel. Ito yung sagot ko doon sa pinakwiz mo. Hawak ko pa noon, mga kapatid, yung mga papel na sinasubmit, na sinasagutan ng mga kapatiran nung hindi pa uso ang internet, mga kapatid. Pero ngayon, sabi nga ng isang pastor, mga kapatid, this is the Holy Bible. Your phone is not the Holy Bible. Amen. Pero kung minsan,
Magpo-post yung iba, challenge sa pagpo-post ng mga verse, mga kapatid. And then, ang tinitignan po natin, yung mga challenge, mga kapatid. Nagsearch na rin tayo. Minsan siguro, sino sa inyo ang nagsearch na rin minsan ng Bible verse sa kanilang mga phone. Kaya hanggang ngayon, yung mga Biblia ninyo, parang mga bago pa rin. Amen? But always remember, God has given us hope. He wants to come alongside us and within us to help. Kaya kapag nawawalan ka na ng pag-asa, mga kapatid, always remember, God is with me. I have my hope in Him. Kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok ngayon, mga kapatid, sabihin mo, God is with me. Amen. He is my hope. Siya ang pag-asa ko. Amen. Amen. Wag mo nang i-post sa Biblia ay sa social media, mga kapatid, yung disappointment mo, because God is your hope. He is with you. Alongside with you, mga kapatid, lumalakad sa nakasama mo, mga kapatid. Amen. He helped us want to obey Him, and that give us the power to do it. He has the power to change you. And He has the power to change your situation. That's right. He has the power to change whatever situation we are in, mga kapatid. Dahil ayaw ng Panginoon na nakikita ka na lagi paulit-ulit yung problema. Pero sa susunod ng topic, yan ang ating tatalakayin. Kung bakit hindi ka nakakaalis sa problema na yan. The secret to a changed life is to submit to His control and help Him work in you. Amen? Naalala ko nung pinalaro ko sa bata yung cellphone ng ate niya. Eh yung bata, marunong nang magganon-ganon. Marunong na rin magpindot kapag nakaano na yung camera. So, sa kaganon-ganon niya, mga kapatid, pinindot ko, hindi ko akalain na yung napindot ko, delete photos. Naku, patay. Sinerch ko sa Biblia, ay sa internet kung paano ma-recover yung mga photos. So, kinabahan ako, mga kapatid, paano kayang sasabihin ko nito? Ano kayang idadahilan ko? Paano ko sasabihin sa kanya? Pero my mind and my heart, mga kapatid, nagtatalo. I have to admit my mistake. Yes. My mistake is to let him play the cellphone. And my mistake is pinakialaman ko yung cellphone. Meron siyang password, mga kapatid. Ano kayang password nito? Hanggang sa nag-lock. Sabi ko, Lord, paano gagawin ko nito? Hindi ako makapag-concentrate. Sabi ko, Panginoon, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. I have to tell the truth. Pero ang prayer ko, Lord, sana dumating lang yung dalawang bata, yung ina mamalengke muna bago para pagpasok pa lang ng dalawang magkapatid, sasabihin ko na, aaminin ko na yung mali ko. So Lord, mamalengke sana muna yung amo ko bago siya. Huwag siyang umakyat na kasama yung mga bata. Yun ang prayer ko, mga kapatid. Kasi minsan ginagawa niya yun. And then, tutututut yung bata kasi yung kanyang finger, pwede na siyang mabuksan yung pintuan. Hindi na kailangan ng susi. Ay, Yung biometric. sensor na lang. Tawag doon, yes. So, nung nagtututut na, sinalubong ko na sila. Where is mommy? Oh, go and buy something. Nagkakawaan ako, mga kapatid. Angie, we have a mistake. I allow baby to play with your phone. Sinabi ko na, mga kapatid. Let me see. Where's my phone? Nung tinanan niya, okay na open. 5 minutes later. Okay, never mind. Ganun siya. And then, nung nabuksan niya na, mga kapatid, pinagpipray ko pa rin kasi paano yun kung kayo ang nadilitan ng mga photos? Paano na yung mga memories nyo doon, mga kapatid? Hindi ba? So, nung nabuksan niya na, all the photos are here. Where this baby delete the photo? Sabi niya gano'n, mga kapatid. Tinignan ko yung album niya. Saan kaya yung nabili? Pero parang ang nabunutan
ng tinik sa dibdib dahil hindi ka nagsinungaling. Dahil inamin mo na ikaw ang mali. Dahil ang iningatan ko doon mga kapatid, yung dignity mo at yung integrity. Dahil nag-iilaw ka mga kapatid, alangan na gumawa ka ng white lies. Kung talaga na-delete yung mga photos, and then, aminin ko, nagsorry ako mga kapatid. Pero sometimes mga kapatid, mga ganyang bagay minsan, gumagawa pa tayo ng dahilan para makalusot. Hindi man the same situation, pero sabi nga natin, malawak ang tadyang pangkuhanan ng mga rason. Hindi ba? Pero yung konsensya mo kapatid, laging kang binubulabo. Kaya what is your choice? To confess your sin? Or kikip-kipin mo? Amen. It is your choice. Mga kapatid, gusto mong hindi makatulog sa gabi? Itago mo. Di ba? Gusto mong managinip ng hindi maganda? Itago mo. Magdahilan ka pa ng magdahilan. Pero tandaan po natin mga kapatid, hanggat hindi mo inire-release sa dibdib mo, yung isip mo hindi makapag-concentrate. At kung hindi, and if God is not working in us, talagang gagawa ka, you will cover your sin. He that covereth his sin shall not obtain mercy. Amen? Pero kapag i-confess mo mga kapatid, He is faithful and just to forgive us. Amen? Number 3, Paul has given us warning. In verse 14, by telling us to do all without murmuring and disputing. Why are complaining and arguing harmful? Bakit nakakasira yung complaining or yung murmuring and disputing to the church? If we are the salt or we are the light of the world. Kung nakikita ng ibang tao mga kapatid, lagi na lang nag-aaway-away ang mga miyembro sa loob ng simbahan. Laging may complaint sa bawat isa. Paano tayo makakaakay ng mga kaluluwa? Paano ka mag-iilaw mga kapatid? Kung mismong tayo ang sumisira ng ilaw. Sister Ethel, kanina may nakita ako na kandila na hawak-hawak. Sabi nga mga kapatid nung isang kanta, carry your candle. Run to the darkness. Paano ka mag-iilaw mga kapatid kung ikaw mismo nagsasalita ka ng against mga kapatid na naririnig ng ibang tao na hindi mo kapatid. Sinisiraan mo ang pamilya mo sa ibang pamilya. Nangyayari yan sa Pilipinas. Sino sa inyo nung bata kayo, ayaw mong kumain sa loob ng bahay nyo, nakikikain ka sa kapitbahay? Tapos nung pa nasa kapitbahay ka, bakit nandito ka? Wala ba kayong ulam? Madinaimas de si dami. Hindi masarap yung ulam namin. Siniraan yung pamilya niya, mga kapatid. Sa kanyang kapitbahay, makakain lang ng masarap. Amen. Makuha lang yung atensyon ng ibang tao. Sa tayong mga Kristiyano, mga kapatid, iwasan natin yon. Hindi maiiwasan na minsan nagko-complain ka or na ano ka mga kapatid. Pero huwag mo nang i-chismis ang believer. That's right. Nakakahiya po mga kapatid. We are the light of the world. Iba na nga ang nangyayari sa sanlibutan. Dumagdag ka pa. Hindi po ba mga kapatid? Praise God. So dito mga kapatid, why are complaining and arguing so harmful? If all the people, yun nga mga kapatid, we always remember that we are born again Christian. We were baptized in the name of Jesus. At mayroon pa nga po tayong kanta, nakalimutan ko. Pumasok lang sa isip ko ngayon na, I do them no more. The things I used to do, I do them. no more. Ay, yung sa baptism natin yun, sa baptism. basta yun na yun mga kapatid. The things I used to do, I do them no more. Kaya dapat yun ang lagi nating tandaan. Ano yung the things that you used to do, we shouldn't do it no more, mga kapatid. Amen?
ingatan natin ang pangalan ng ating Panginoon. Why? Because we were baptized in His name. Dala-dala na natin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan ingatan. Last time I preached about yung pagpapahalaga ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? I'm sure na natandaan niyo pa yon. Pero kung hindi niyo pa natandaan, mga kapatid, i-share ko na lang sa susunod. And we should put our trust, mga kapatid, sa Panginoon instead na magko-complain pa tayo. Kahit ako nagko-complain din naman eh. Pero hindi ko na kailangang sabihin sa mga kapatid ko. Dahil kung yung mga complaints ko, mga kapatid, lalo na yung complaints ko sa loob ng church, hindi ko sinasabi sa pamilya ko. Dahil iniingatan ko yung testimony ko sa pamilya ko. Minsan kahit naiinis na ako sa kanila, mga kapatid, hindi ko magawa na kayo kasi, hindi ko sila magawang pagalitan na kasi kayo ganyan-ganyan. Why? Yung respeto nila sa akin, iniingatan ko. Dahil kung pagalitan ko sila ng pagalitan, mga kapatid, minsan nga, di ba kayo, the more na pinapagalitan tayo ng mga magulang natin, the more na nagre-rebelde tayo. Katulad ng isang son, mga kapatid, kapag iganon mo yung son, at lalo mo siyang hinipitan, lalong nahuhulog yung son. Ganyan din po tayo noon, mga kapatid. Pero sa ating Panginoon, the more na sinasabi niya, yung mga salita niya na akala natin sobrang nagpapasikip sa ating dibdib o biglang parang nagpapasikip sa buhay mo, mga kapatid, ay dahil para yan sa kabutihan mo. Amen. Amen? Hindi po ngayon yung panahon na kailangan magpabanjing-banjing. Bahala na attitude. Kung anong mangyari bukas, yun na at yun na. Hindi po, mga kapatid. Kailangan yung pagpupursige natin. Amen. Amen? In verse 15, ito po yung main ko, mga kapatid. Sister Ethel, buksan mo nga. Blameless, that ye may be blameless. What it means to be blameless. Sa Greek word niya is amemptos, which means to be blameless, deserving no censure, free from fault or defect. Walang makikitang mali. Amen? Or walang pamumunang nakikita. Hindi ka mapupunan ng ibang tao. Blameless, mga kapatid. You are free sa pamumunan ng tao. You are free sa pamimintas ng tao. Pero kung pintasera ka, don't expect na hindi ka mapipintasan. Yes. Lahat naman tayo siguro nakadanas yung pinipintasan natin ng ibang tao. Hindi ba? Pero tayong mga Kristiyano, we have to learn something, mga kapatid, na sa pamimintas sa kapwa natin, mga kapatid, oy, bakit ang dami mong tigyawa? Noon lagi sinasabi sa akin yan, mga kapatid. Ano yung tigyawat kong lalaki? Ay, salamat sa tigyawat ko, napansin mo ako. Yun ang sinasabi ko noon. Ay, salamat sa tigyawat ko. Kung walang tigyawat ko, di mo ako pinansin. Hindi ba? Pero iba yung pamimintas. Hindi ba? Yan ang taba-taba niya, di bagay sa kanya suot niya. Yan ang pamimintas. At yung sinabi nila, bakit kayo mga Pentecostal mukhang manang? Yun ang pamimintas. Hindi ba, mga kapatid? Pero kapag pinintasan ka ng ibang tao dahil sa pananamit mo, kapatid, kung alam mo na iyon ay nasa katotohanan o nasa salita ng Diyos, ignore yung pamumuna ng pamimintas ng tao sa iyo. Pero sinabi dito, mga kapatid, anong ibig sabihin ng blameless? This does not mean that we are perfect and we don't have sin. Dahil sinabi ng Biblia sa 1 John 1:8-10, Sister Ethel, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. There's something that I want to say this, mga kapatid. True confession also involves commitment. Hindi yung kinonfess mo yung sin mo, pero inulit mo.
You are ulit-ulitin the same sin. You keep repeating the same sin, mga kapatid. The same kasalanan. Humingi ka nga ng tawad ngayon, pero bukas ginawa mo na naman. Paulit-ulit, mga kapatid. Pero kailangan yung commitment mo na, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko, hindi na ako uulit. Ang bata lang yung paulit-ulit yung ginagawa niyang pagkakamali. Yung bata, alam niya na minsan na ang parusa niya, mga kapatid, pag nakagawa siya ng kasalanan. Minsan yung bata, pag nakagawa ng kasalanan, alam niya na yung parusa, minsan yung kamay niya, ginaganon na rin niya. Sinong nakaranas niyan? Di ba yung bata, which one? Papaliin mo yung bata. Alam niya, this one. Pag nagkamali siya, yung alaga ko dati, this one, papaluin lang ng nanay yung kamay, pero gagawin niya ulit. Dahil bata yun. Pero tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ano yung kasalanan? Tanungin ko sa inyo, hindi nyo kailangan sumagot. Ano yung kasalanan na inihingi mo na ng katapatawaran sa ating Panginoon, ngunit paulit-ulit mo pa rin ginagawa? Kaya kung minsan walang progress yung ating spiritual growth. Umiyak lang tayo ngayon, mga kapatid. Lagi tayong umiiyak sa altar, mga kapatid. Nare-revive tayo. Pero paglabas natin, uulit na naman tayo sa kasalanan na yun. Meron pong isang bagay, mga kapatid, na pangungusap ang Panginoon sa atin. Minsan sabi nga ng iba, we are just depending, sasabihin, patwiran na lang natin, God of His mercy and grace, patatawarin niya ako. Pero ikaw ang hindi nakakalaya. Ikaw yung hindi nakakaalis sa kasalanan na yon dahil ayaw mo umalis. Amen. Mga kapatid. Di bali as long na hindi ako papatay ng tao. But then, sabi ko nga, mga kapatid, yung konsensya mo, ang kalaban mo. Right. That's right. Konsensya natin, ang kalaban natin. So we are talking about blameless, mga kapatid. Without mixture of, How to become blameless. Wait, meron pa dito, mga kapatid. True confession also involves commitment, and then sinabi dito, we are not genuinely confessing our sins before God if we plan to commit the sin again. So I hope and pray, mga kapatid, hindi ko hawak ang buhay mo. Hawak ng ating Panginoon. Hindi ko kayo pwedeng husgahan. Sinasabi ko rin lang kung ano yung natutunan ko, mga kapatid. Amen. But there is something that God wants us to do in this perverse nation, in this crooked world, mga kapatid. Bakit sinabing perverse? Bakit yung Philippian Christians, mga kapatid, ang sinabihan ni Paul ng ganyan? Hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin na rin, mga kapatid. Kilala po tayo ng ating Panginoon. Hindi ko kilala isa-isa ang buhay ninyo, mga kapatid. But God wants us to live or shine as light in the world today. Paul told Titus to live and act in such a way that those who oppose us have nothing evil to say of us. That's why God wants us to be blameless. Para yung mga those who oppose you, kahit dito sa loob ng simbahan, mga kapatid. Minsan, pinopoint out ka ng ibang tao na, oh, ganito siya, ganyan siya. Pero kung alam mo sa sarili mo na nasa tama ka, alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama, you can still stand up straight. Yes. You can still stand with your head held up high. Hindi yung hindi ka nahihiyang tumingin sa mata ng ibang tao. Hayaan mong siraan kanila, mga kapatid. Basta alam mo na tama ang ginagawa mo. Hayaan mong sila, hayaan mong Panginoon ang, dahil sa atin, mga kapatid, yung ganti-ganti. Eye for an eye, mga kapatid. Ganyan ang nangyayari minsan eh.
Kapag siniraan ka, sisiraan mo rin sila ng doble-doble. So dito mga kapatid, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Mapapahiya sila sa kanilang ginagawang paninira sa iyo. Tumahimik ka na lang, umiyak ka na lang sa ating Panginoon. Kung siniraan ka, na ganyan ka, ako nga, how many years, sinisiraan pala, wala akong alam. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kung alam ko yun, kung hinubad ko ang pagkakristyano ko at nakipag-away ako, mga kapatid, babagyara na. Pero salamat sa ating Panginoon. Minsan kasi, kahit may naririnig ka na, ang ginagawa ng Panginoon, ginagawa ka niyang bingi. Yes, that's right. Hindi yung pag may narinig ka, gaganyan ka, kunyari. Para marinig mo lang kung ano pinagchichismisan. Mas mabuti na yung wag mong pakinggan. Kesa yung makialam ka pa, mga kapatid. Dahil kung alam mong nakakasakit, mga kapatid, may narinig ako noon, mga kapatid, sa isa sa mga employer ko. They are talking about me. Kaya nga, hindi ako na gano'n na mag-aral ng salita ng Cantonese. Dahil sa, kapag may narinig kang hindi maganda, yung puso mo ay nasasaktan, nag-aalburuto ka. Hindi ba, mga kapatid? Parang gusto mong umesbak, mga kapatid. Kaya ganyan din tayo. Hindi lahat ng naririnig natin sa kapwa natin na about sa ibang tao ay totoo. Yes, that's right. Kaya mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Kasi ang palipan-lipan ng salita, minsan yun ang nakakasama, mga kapatid. Blameless, we are talking about blameless. Now, mga kapatid, nothing hinders our effort to influence others like inconsistency or hypocrisy. If we have faults that are evident to others, they will not take our message seriously. Kaya minsan nag-encourage ka sa ibang tao, pero ikaw naman, yung ginagawa mo, mali. Paano mo siya ma-encourage? Minsan, mga kapatid, tayo, or siguro kadalasan, mga kapatid, ine-encourage mo yung isang taong down. Pero kapag na-down ka, sa kanya mo rin sinasabi. So paano mo siya ngayon ma-encourage? Kaunting disappointment mo lang, sa kanya mo rin sinasabi. Bakit? Dahil dalawa lang kayong magkaibigan. Pareho kayong mahina. Kailangan tumingin din kayo yung mga mas malakas sa inyo to seek encouragement. Yes, that's right. Pareho na kayong nag-uusap, mga kapatid. Imagine, I want to tell you, mga kapatid, marami na yung mga mag-good friends or magba-best friend na naging best enemy. Yes, that's right. Dahil ayaw nilang magpapasok ng ibang tao, mga kapatid, sa kanilang circle. Sila-silang nagdi-discouragean. Sila-silang nagsisiraan, mga kapatid. Amen? You have to look for others that will encourage you also, mga kapatid. Especially your leaders. Pero kung yung leader mo yung nagda-down sa iyo, mga kapatid, sa Panginoon ka na lang lumapit. Amen. That's right. Amen? Especially if we are trying to point their fault. Diba? Nakita ko nung mag-away, magkaibigan. Noon, mga kapatid, suot nila, nung nasa Singapore pa kami, hanggang sa yung parehong damit. Yes, it's true, mga kapatid. Nung uwi sila sa Pilipinas, nabalitaan ko na lang na naghiwalay sila. Because of a mistake, mga kapatid. They repeat the same mistake. They did not learn from their mistakes. And that caused them to separate. Okay? How to become blameless? We should practice what we preach or teach. Amen? Kaya nga ako, mga kapatid, minsan nire-reflect ko yung sarili ko. Dahil alam ko rin na minsan may pagkakamali din ako, mga kapatid. Kaya nga kung minsan ayaw kong tumayo noon eh. But I said, Lord, dahil mayroong mas may authority, yung nag-appoint sa akin, kailangang linisan ko rin yung sarili ko. Kailangang i-search ko rin yung sarili ko.
Hindi ko kaugalian mga kapatid na tatayo ako saka ako magpapasting. No. Kailangan bago po tayo tumayo, ihanda na natin yung sarili natin. Para pagtayo mo dito, malinis ka. Dahil sinabi rin ng Biblia mga kapatid, ikaw ang nangangaral pero ikaw pala ang hindi makakaabot sa kalangitan. Mag-ingat po tayo sa pananalita natin mga kapatid. Minsan din mga kapatid, hindi porket tayo ay elder na, hindi porket tayo mas matanda na mga kapatid, tama na lahat yung lumalabas sa ano natin. Nakakasakit din po tayo. Kaya kung minsan mga kapatid, sabi nga na yung blameless, spotless mga kapatid. This would include working out your own salvation. Hindi yung sabi mo na, reporte, nangangaral ako ang pakinggan ninyo. Nagtuturo ako ang pakinggan ninyo. Makinig ka rin sa boses ng ibang tao, lalo na kung constructive criticism yung ipinupukol sa iyo mga kapatid. Hindi lahat ng criticism ay masama sa isang tao. Kung ang isang taong criticize ay nagsoul searching siya. Minsan tayo ayaw natin yung criticism. Katulad ko nun mga kapatid, hindi ako fluent mag-English. Hindi ako fluent magsalita ng Tagalog. Kaya noong pinuna yung aking pag-i-English, pinuna yung aking pananalita na paista yung hindi fluent mga kapatid, iniyak ko yun sa ating Panginoon. But there's one mga kapatid noon na yung pananalita niya ay may defect. Pero nung nangaral siya, she was being anointed by God. Mas narindaman mo pa yung anointing ng Panginoon kaysa yung mga magagaling mag-English mga kapatid. Mas naramdaman mo pa yung anointing ng Panginoon kaysa yung mga taong full of scripture sa kanilang preaching mga kapatid. Why? Because she humbled himself in the sight of God. Kaya po tayo mga kapatid, huwag mong isipin na hindi mo kaya ang isang bagay. Kung hahayaan mo ang isang ating Panginoon na gagamit sa iyo mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon kahit wala kang pinag-aralan. Kahit kulang ka sa English mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon, magtuto lamang po tayong magpakumbaba sa Kanya mga kapatid. Hayaan mo na yung mga magagaling mag-English. Malalalim ang kanilang English. Hindi natin nauunawaan minsan mga kapatid. Hilingin mo sa ating Panginoon, Lord, anoint my ears to understand. Amen. Anoint my life, Lord. Anoint my ears to understand. To accept the rebuke of the others. Amen. Dahil may mga taong ayaw ng rebuke. Puro sila yung rebuke, mga kapatid. Learn to accept also your fault. If you know that you have fault, mga kapatid. When we sin, confess immediately, especially when it is evident to all. Alam na ng mali ka, ipino-point out mo ba sa iba yung pagkakamali mo? Mayroon tayong scapegoat, mga kapatid. Always have others to blame. Yung tinatawag na scapegoat, mga kapatid. Excuses. Evident na, nakikita na yung ebidensya na ikaw ang mali. Pero nakakagawa ka pa rin ng palusot, mga kapatid, to blame others sa kasalanan mo or sa gawa mong pagkakamali. Panginoon na ang bahala. Amen? Otherwise, those who oppose us will quickly find fault. Kaya kung minsan, mga kapatid, may tumatayo, nagkukwentuhan na lang yung iba sa likod. Sa totoo lang, mga kapatid, nasasaktan ako. Minsan, pag may naririnig ako. Why? Dahil ang pangalan ng Panginoon ang nasisira at nasasaktan din ang ating Panginoon. Amen? Amen. Harmless. Hindi nakakasama. What it means to be harmless? Paul uses akiraios, which this context means without a mixture of evil, free from guile or pandaraya, innocent and simple. To be harmless means to be free from suspicion of evil. Sino sa inyo yung minsan nagdududa ka na sa ibang tao?
nagdududa ka na sa kapwa mo. Bakit kaya ako kinakaibigan nito? Ano kaya ang gusto nito? Hindi ba? Hindi nawawala yan. Kasi naranasan ko rin yan nung bago ako sa Hong Kong. May kapitbahay ako noon. Alam niya na bago ako, lagi niya akong rinarasyonan ng pagkain. Uy, Connie, kunin mo ito, pagkain mo. Alam ko wala kang sapat na pagkain dyan. Nung umuwi ako nun sa Pilipinas, mga kapatid, siya pang naghatid sa akin, madaling araw. Pagbalik ko galing sa Pilipinas after a month, sabi niya, "Oy, Connie, baka naman pwede mo akong pautangin ng pera." Hindi ka na makatanggi. Hindi ka na makatanggi kasi ang dami niya na itulong sa'yo. Pero ngayon, mga kapatid, sa panahon ngayon, kailangan po nating mag-ingat. Yung mga minsan, ayan, bait-bait ito sa kanan, ano kayo kapalit na? Pero kung minsan tayo, mga kapatid, pag tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, mga kapatid, huwag tayo maghintay ng kapalit. Yes, that's right. That's right. Kahit na sabihin na natin na ikaw na ang tumulong, ikaw pa yung masama, hayaan mong Panginoon na ang bahala. At least hindi ikaw ang gumawa ng hindi masama, ng masama. Hindi ba? Kaya yung kapatid ko noon, patawarin na din ako ng Panginoon dahil nag-i-invest ako ngayon sa mga kapatid ko dahil malapit na ako uwi, mga kapatid. Para pag uwi ko, alagaan nila ako. Pero, hindi po yung point ko doon. Nakakaluwag na po ako, kaya malaya na rin po akong, kahit hindi sila nag-aas sa akin, kung saan na akong nagbibigay sa kanila. Lalo na ngayon na yung sa atin, mga kapatid, yung online class. Hirap mga Mga pamangkin ko, mga kapatid. Yung kapatid ko sa La Union, nasa bundok sila. 1,000 weekly ang kailangan nila sa internet. Kaya, kung kaya mo, tumulong ka. Kahit hindi sila hihingi. Amen? Pero hindi ka maghintay ng kapalit, nag-i-invest ako sa kanila kasi alam ko na pag-uwi ko ganun. No. Salita ko lang yun, mga kapatid. Na ang ano din, pero nag-aalala rin ako na pag-uwi ko, wala akong income sa Pilipinas, mga kapatid. Pero at least I know na dahil sa respeto nyo sa isa't isa, magtutulungan pa rin kayo. Hindi yung pag humingi sila, saka lang kayo hingi, pag ano, saka lang kayo makakaalala pag may kailangan kayo. Kung magbigay ka, huwag mo nang dagdagan ng sermon. Aminado ako na noon, ganun ako noon, mga kapatid, na pag-uwi mo sa Pilipinas, pasalubong agad yung nila. Minsan hindi ako nag-umuwi na hindi naglabas ng pera, mga kapatid. Pero sila ang naglabas ng pera. Why? Dahil nandun pa rin yung mo sa kanila na, sige, magbigay ka. Huwag ka nang mag-sermon. Huwag mo nang dagdagan ng kung ano-ano. Dahil nasasaktan din sila. Kung ikaw ang ginawa ng ganun, Tiglo, pautang. Sabi ko kaya, Tiglo, gusto kong bumili ka tulad ng cellphone mo, pautang. Nung hawak ko na yung pera, naalala ko, mga kapatid, may kapatid akong nangangailangan ng tulong. Hindi siya nanghingi. Pero, hanggang ngayon di pa ako nakikabili ng cellphone, mga kapatid. Dahil, ibinigay ko sa iba. Kaya sabi ko, mga kapatid, pero yung feeling na ganun, mga kapatid, nakakaluwag sa dibdib. Naiyak ka nga nung nagpadala ka. Napaiyak ako, mga kapatid, nung nagpadala ko. Kasi bakit? Hindi ko inuna yung luho ko. Amen? Sabi ko sa Panginoon, 1 point na naman, Panginoon. Mag-ipon po tayo ng treasure in heaven. Okay. Pangalawa, why is it important to be harmless? Katulad ng sinabi sa Titus 2:7-8, para walang masabi sa'yo o walang ipuna sa'yo yung kalaban mo. Amen? Harmless. Amen? Pero kung ikaw ay puro ka na lang ganun, mga kapatid, edi full of harm ka. Matatakot na yung taong lumapit sa'yo. Hindi ba, mga kapatid? How to be harmless as a dove. React to evil the way Paul said we should react, Sister Ethel. Not with evil, but with acts of love. That is how we truly overcome evil. In Romans 12:17-21.
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Honesty is the best policy. Meron nga kung namin mga kapatid na terminate dahil kinuha yung address ng amo na hindi nagpaalam. Na-terminate tuloy mga kapatid. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, but it is written, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt hear heap coals of fire on his head. Nung nabasa ko to mga kapatid, ito lagi ako binibigyan ng ginuhin, makakaaway ko to. Hindi naman mga kapatid. But always remember mga kapatid na vengeance is mine. Huwag ka nang magplano kung paano ka makaganti. Yes, that's right. Huwag ka nang magplano ng masama kung paano mo mababalikan yung taong naninira sa'yo. Hayaan mo na ang ating Panginoon, mga kapatid. Trabaho ng Panginoon yun. Dahil anak ka niya, siya ang pag-asa mo. And He is still working in you, mga kapatid. Bakit mo pa gugugulin ng sleepless night kung paano ka magplano? Amen. Hindi ka nakakakain dahil sa pagpaplano mo kung paano ka makaganti. Amen. Hindi ka nakakatulog ng maayos dahil sa kaiisip kung paano mo siya gantihan. Kaya nga sabi ko noon mga kapatid, sige, hindi kayo matutulog, basta ako matutulog. Siraan nyo lang ako ng siraan mga kapatid. Panginoon ang magpuprotect. What for? Hindi mo rin pwedeng sabihin na, I don't care. No, I care. I care for my salvation. I care for my salvation, mga kapatid. Malakas na yung boses ko. I care for my salvation, mga kapatid. Kaya nga nung panahon na yun, bakit ako tumaba, mga kapatid, in the midst of trouble? Yes, it's true, mga kapatid. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na masira yung espiritu mo. Nakakainis talaga. Di ba minsan sinasabi, nakakainis talaga. Lalo na pag hindi ka tinirahan ng pagkain. Praise God. But God will provide, mga kapatid. Amen. What I'm trying to say is, we must be blameless and harmless, mga kapatid. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. For us to shine as light, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko, mga kapatid, hayaan mo na. Huwag mo nang hayaan na masisira yung espiritu mo dahil sa mga maling salita ng tao. Huwag ikaw mismo ang gagawa ng nakakasama sa kapwa mo. Amen. Huwag mong hayaan na magplano ka ng masama para sa ibang tao, mga kapatid. Dahil hindi ka anak ng Diyos kapag ginawa mo. Anak ka ng Diablo. Amen. This verse summarizes the real core of Christian living. If we love someone the way Christ loved us, we will be willing to forgive. If we experience God's grace, we will want to pass it on to others. And remember, grace is undeserved favor. Huwag nating hayaan na yung, sapat ang biyaya ng Diyos sa akin sa kasalanang nagagawa mo araw-araw. Huwag mong ikatwiran na, by the grace of God, He can forgive me. You are saved by grace, and God wants to save you, mga kapatid, till the end. Pero tayo ang ayaw umalis sa kasalanan. Amen. By giving an enemy a drink, we are not excusing misdeeds. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa pagbibigay ng drinks. We are recognizing Him
forgiving that person and loving him in spite of his doings, mga kapatid, because Christ did the same to us. Bigyan niyo pa rin mag-dili sa ibang tao with love. Amen. Di ba? Uso na yun yung peace offering ngayon, mga kapatid. Oh, eto, bumili ako ng ganito. Bati na tayo, ha? Di ba yung mga bata, hindi kita bati. Buti pa yung mga bata, pag nag-aaway, hindi nila namamalayan, nagbabatian sila. Eh tayo mga matatanda. Hindi mo namamalayan, nagsisiraan na pala tayo, mga kapatid. Amen? Shine as light in the world in this perverse and crook situation, mga kapatid. Nabanggit ni Sister Julia kaninang umaga about sa nangyayari, mga kapatid. Sa China at sa US. Wala tayong dapat kampihan. Sabi nga niya. Tayong mga Kristiyano, the world need us, mga kapatid. The family, our family need us. Actually, mga kapatid, nung Martes, I want to share about the power of a twisted tongue. Pero twisted na yung mga tongue natin. Kaya gusto ng Panginoon maging ilaw tayo. Amen. Confirm. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, maging blameless tayo. Maging harmless tayo, mga kapatid. Hayaan nyo na yung mga taong nakasakit sa inyo. Kung may mga tao pang mananakit sa inyo, mga kapatid, huwag na kayong magplano ng masama para makagawa. Ipasa Diyos mo na lang. Ang sabihin mo, I want to keep my light shine. I want to keep myself in the presence of God. Jesus is the light of the world. And us, a children of light, He wants us to live in the light, not live in the darkness. Sabi nga ng kanta, mga kapatid, na lagi kong pinapatugtog sa alaga ko, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Gaano na ka-liit ang light niyo? Do you want your light to shine in the world? Amen. Paul, again, mga kapatid, if you want, give us the instruction or give us the direction, the hope, and the warning, and to be blameless and harmless. If Christians are not shining as light in the world, perhaps it is because God is not at work in them. If your light is not shining anymore, maybe God is not working in you. Or maybe you don't allow Him to work in you. Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Inumpisahan ka na ng Panginoon na hubugin. Hayaan mo siyang hubugin ka ng hubugin. Hayaan mo siya na tapyasin ang mga dapat tapyasin. Hayaan mo siya, kapatid, na siya ang magbago sa iyo. Huwag mo siyang pigilan sa gusto niyang mangyari sa buhay mo. Dahil ang nais ng Panginoon, mapabuti po tayo, hindi mapasama, mga kapatid. We want to let our light shine in the world. Allow Him to mold you. Allow Him to work within you. Be patient. God is not finished with you yet. Both to will and to do.
He is helping us or motivating us, mga kapatid. And helping us in our ability. Huwag mong i-excuse na wala akong magagawa sa loob ng simbahan. Hindi nga ako makapagsalita. Hindi nga ako makakanta. Kapatid, ang panalangin, amen, ay mahalaga. Kung hindi ka makagawa, mga kapatid, ng bagay na nagagawa ng ibang tao, lumuhod ka sa ating Panginoon. Mas gusto ko pa yung lumuluhod ako sa Panginoon, mga kapatid. Nung ako'y nasa Bible school, pinupos ko yung iba. Andito lang ako sa likod ninyo. At natutuwa ako, mga kapatid, na may mga tao akong pinush noon na sila ay mga pastor na. Praise the Lord. Minsan nahihiya ako, mga kapatid, dahil yung nagpupus sa kanila noon, katulong pa rin hanggang ngayon. But I said, sabi ko sa sarili ko, mga kapatid, pag uwi ko sa Pilipinas, kung hindi man ako maano sa gawain ng Panginoon, luluhod na lang ako. Yes, amen. Amen. Don't expect na pag uwi nyo sa Pilipinas, gagamitin kayo, mga kapatid. Ang gawin mo, mga kapatid, panalangin mo, Lord, pag uwi ko sa Pilipinas, may panahon pa rin akong Yes, lumuhod. amen. Pag uwi ko sa Pilipinas, Panginoon, lumuhod na lang ako. Dahil ang pagluhod mo, kapatid, maraming taong hinihito ang ating Panginoon. Hindi mo man kilala sino nakaranas dito, na minsan may ginagawa ka, ini-ignite ka ng Espiritu ng Panginoon na manalangin, na hindi mo alam kung sino yung Yes, that's pinapanalangin mo. right. Amen. Kagabi, mga kapatid, hindi ko nabasa yung message ni Sister Venus. Pero nung ako'y nasa taas, mga kapatid, yung puso ko nananalangin. Nung nakita ko yung message ni Sister Venus, mga kapatid, gabi na. And I said, Lord, ito yung ininubos sa akin kanina, na hindi ko man nabasa, pero in-ignite ng Panginoon ang puso ko na manalangin. Na kahit may mga kasama ko sa boarding house, mga kapatid, kahit madaling araw, kailangan kong manalangin sa ating Panginoon dahil ginigising ako ng ating Panginoon. Amen. Kaya hindi ko hinahangad na gamitin ako ng Panginoon, mga kapatid. Ang hangad ko, matuto po tayong lumuhod sa Kanya. Matuto po tayong kumatok sa panalangin, mga kapatid. Kung hindi man para sa Lord, para sa ibang tao, mga kapatid. Praise God. Nung bago ako sa employer ko, mga kapatid, sabi ko, uwi na ako after 3 months.